Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang maaksyong pelikula na may title na The Punisher. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Mickey Duca, kasama ang anak ng isang bigating mafia na si Bobby Saint na kasalukuyang nakikipagtransaksyon sa pagbili ng mga armas. Ang kadil nila ay si Otto Krieg, na siyang nagmamay-ari ng mga bibilhin nilang armas. Sa simula ay tinignan muna ni Otto ang mga pera kung ito ay legit, pagkatapos ay ipinakita nito ang mga armas. Ilang sandali pa ay isang chopper ng FBI ang dumating at sabay-sabay sumulpot ang FBI agent sa eksena kung saan nagkaroon ng kaguluhan. Bumunot ng baril si Otto kaya nagpaputok ang mga pulis, pinatay ang lahat ng naroroon maliban kay Mickey, na takot nang makita ang patay na katawan ni Bobby. Nang ang mga bangkay ay kinuha na ng mga pulis, makikita si Otto Krieg na tumayo mula sa stretcher kung saan malalaman natin na siya pala ay isa ring undercover agent at palabas lang ang lahat ng kanyang pagkamatay. Ang tunay na pangalan pala ni Otto ay Frank Castle, isang agent ng FBI na pa-retire pa lang. Ang kasong ito ay huli na niya, at nagalit siya sa pagkamatay ng binata. Ang mga pulis ay nagulat nang matuklasan na si Bobby Saint pala ang binatang napatay, na isa sa mga anak ng crime lord na si Howard Saint. Nang makarating ang balita sa pamilya ng Saint, inutusan ni Johnny Saint ang kapatid ni Bobby na piyansahan si Mickey. Dinala si Mickey ng mga Saint sa isang club at binugbog. Ipinaliwanag niya kay Quentin Glass na pumunta si Bobby sa deal na yun upang magpa-impress sa kanyang ama, at ipinaalam din niya sa kanila na patay na si Otto Krieg, ang taong responsable sa deal. Hindi naman nasiyahan si Howard sa mga narinig, at pinatay ang isa sa kanyang mga tauhan na responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Samantala, bumalik si Frank sa kanyang pamilya. Makikita ang kanyang asawa na si Maria at anak na lalaki. Alam ni Frank na napabayaan na niya sila, at madalas ay palipat-lipat sila ng tirahan dahil sa kanyang trabaho. Ngunit ipinangako niya na ang London na ang huling lugar na lilipatan nila. Bago yun, pupunta muna sila sa isang family reunion sa Puerto Rico. Sa ibang eksena, pumunta si Howard Saint para makita ang bangkay ng kanyang anak. At dahil ayaw ng mga pulis na magbahagi ng impormasyon sa kanya tungkol sa tao na responsable sa pagkamatay ng kanyang anak, kaya inutusan niya ang sarili niyang mga tauhan na alamin ang lahat tungkol kay Otto Krieg. Sa libing ng kanyang anak, ipinaalam ni Quentin kay Howard na si Otto Krieg ay peke, at ang kanyang tunay na pangalan ay Frank Castle. Inutusan siya ni Howard na patayin ito, ngunit idinagdag ng kanyang asawang si Livia na dapat ding mamatay ang kanyang buong pamilya. Whole family. Samantala, makikita na kasalukuyang nagkakasiyahan ang buong pamilya ni Frank sa tabing dagat. Maya-maya ay pumasok si Frank kasama ang kanyang ama upang ipakita ang kanyang mga baril. Sa kabilang banda, makikita naman ang ilang armadong kalalakihan kasama si Johnny upang atakihin ang pamilya ni Frank. Ilang sandali pa ay narinig ng mag-ama ang mga putok ng baril. Isa-isang pinagbabaril ng mga asasin ang lahat ng taong naroroon. Bagamat sila ay gumanti ng putok sa mga kalaban, hindi nila magawang iligtas ang sinuman. Ganap na pinatay ng mga asasin ang buong pamilya. Nagawa naman ni Maria at ng kanyang anak na makatakas sakay ng isang SUV, ngunit nakita sila ng mga asasin at nagkaroon sila ng matinding habulan. Kalaunan ay naabutan din sila ng mga asasin kung saan ay sinagasaan sila ng mga ito sa isang daungan. Sinubukan ni Frank na iligtas ang kanyang mag-ina ngunit huli na ang lahat dahil inabutan niya ito nang wala ng buhay. Ilang sandali pa ay bumalik ang mga goons sakay ng pick-up na sumagasa sa kanyang mag-ina. Pinaputukan ito ni Frank hanggang sa maubusan ng bala, ngunit sa huli ay nasukol siya ng mga ito, at pinahirapan. Si Johnny ay binugbog siya at bago tuluyang barilin ay sinabi nito sa kanya na, ang aking ama at ina ay nakikiramay. Pagkatapos ay sinunog ni Quentin ang lugar, at iniwan nila si Frank na akala nilang patay na. Hindi nila alam na ang pagsabog ng lugar ay nagpatalsik kay Frank sa tubig.
Makikita siyang lumabas mula sa dagat at ilang oras ang nakalipas ay isang lalaki na sakay ng bangka ang nakakita sa kanya, at agad siyang isinakay nito sa kanyang bangka upang gamutin. Sa ibang eksena, makikita ang pamilya Saints kasama ang mga tauhan nito sa Saints and Sinners Club, kung saan sila ay nag-toast para sa kanilang tagumpay, at binigyan ni Howard si Livia ng isang pares ng brilyante na hikaw, pagkatapos ay hinubad ni Livia ang kanyang damit bilang reward sa paghihiganti nito para sa kanilang anak. Malalaman naman natin na ang lalaking tumulong kay Frank ay nagngangalang Candelaria, na isa sa mga kaibigan ng pamilya ng Castle. Matapos lumakas ni Frank, dinala siya ni Candelaria pabalik sa bahay ng Castle, kinuha ni Frank ang mga baril na ipinakita sa kanya ng kanyang ama, pati na rin ang isang t-shirt na may logo ng bungo na ibinigay sa kanya ng kanyang anak. Makikita na puno siya ng galit, determinado siyang gumanti at bumalik sa Amerika, bumalik siya sa Tampa at lumipat sa isang apartment, kung saan sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga baril at ang kanyang sasakyan. Ang mga galaw ni Frank ay nakakuha ng pansin ng kanyang mga kapitbahay, ang matabang lalaki na mahilig sa pagkain na si Bumpo, ang payat na video gamer na si Dave, at ang magandang chicks na si Joanne, na nagtatrabaho bilang isang waitress at kaibigan ni na Bumpo at Dave. Isang gabi, umalis si Frank sakay ng kanyang kotse, kinidnap niya si Mickey at dinala sa kanyang apartment. Dito ay itinali niya ito ng pabaligtad. Gamit ang isang blowtorch, steak at popsicle, ay nagawa niyang linlangin at takutin ang duwag na si Mickey kung saan ibinunyag niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga Saints. Nagsimulang sumigaw si Mickey na labis na nagdala ng takot sa mga kapitbahay ni Frank, kaya kalaunan ay sumuko si Mickey. Sinabi sa kanya na umaasa si Howard Saint sa dalawang Cubans, ang magkakapatid na Toro, na kumokontrol sa lahat ng pagsusugal at prostitusyon sa baybayin ng Gulf. Ibinibigay nila ang pera kay Howard, na dinadala naman ito sa kanyang bangko sa Grand Caymans. Pinakawalan ni Frank si Mickey, at nalaman niya na hindi naman talaga siya sinaktan ni Frank, kaya sinabi niya ang lahat ng nais malaman ni Frank. Mula sa impormasyon tungkol sa schedule ng pamilya at sa kanilang pinakamalapit na kaibigang si Quentin Glass, sinimulan silang sundan ni Frank at kumuha ng mga larawan. Nalaman niya ang tungkol sa schedule ng golf ni Howard, ang mga gabi ng panunood ng pelikula ni Livia, ang pamumuhay ng mga babae at kotse ni Johnny at ang lihim na ni Quentin na isa palang homosexual. Pagkatapos, kinaladkad niya ang kanyang sariling lapida palabas ng sementeryo at itinayo ito sa lugar kung saan nag-go-golf si Howard. Samantala, kinumprante ni Frank ang kanyang mga dating kasamahan sa pulisya sa harap ng ilang mga mamamahayag, nagtatanong kung bakit wala pa ring naaaresto para sa pagkamatay ng kanyang pamilya pagkatapos ng 5 buwan. Nang malaman na ang mga pulis ay hindi kayang ikulong ang mga Saints, nagdesisyon si Frank na siya na ang maghihiganti para sa kanyang pamilya. Pumasok siya sa gusali ng bangko ng mga Saints, nalampasan niya ang 2 gwardya at nakarating sa vault. Binanata niya ang isang lalaki na nagbibilang ng pera at nawala ng malay at nagutos sa 2 iba pa na punuin ang isang maleta ng pera at ang natitira ay itinapon niya sa bintana, na naging sanhi ng kaguluhan sa labas ng building dahil sa pag-aagawan ng mga tao. Si Frank, na nakasuot ng mahabang itim na Amerikana at t-shirt na may bungo, ay hinarap ang 2 sa mga armadong gwardya ni Saint at pinatay sila, at madali din siyang nakatakas sa karamihan. Iniulat ng TV Patrol ang insidente sa bangko at kinilala si Frank. Hinanap ni na Bumpo at Dave ang history ni Frank sa internet at inalam nila ang buong pagkatao niya. Samantala, galit na galit si Howard sa balita, at nakatanggap ng babala mula sa magkakapatid na Toro na kung mawalan sila ng mas maraming pera, lilipat sila ng paglalagyan ng kanilang mga salapi at sinabi pa nila na dapat niyang mabawi ang perang nawala sa kanila. Sa ibang eksena, bumalik na si Frank sa kanyang apartment at habang nag-iinom ng emperador ay naalala niya ang kanyang asawa. Pagsapit ng gabi, isang galit na dating kasintahan ni Joanne ang kumatok sa pinto nito na humihiling na papasukin siya. Sinubukan siyang patigilin ni na Bumpo at Dave, ngunit sa halip na tumigil ay binuli niya pa ang mga ito. Sa pagkakataong ito ay lumabas si Frank sa kanyang silid at binalaan ang lalaki. Naglabas naman ito ng kutsilyo ngunit madaling dinisarmahan ni Frank ang lalaki at pinaalis siya.
Nagpasalamat si Joanne sa kanya at sinabing nakikiramay siya sa nangyari sa kanyang pamilya, ngunit hindi na ito umimik pa at umalis. Sa kabilang banda, makikitang sinisimulan na nito ang kanyang paghihiganti. Pumasok si Frank sa kotse ni Livia at tinawagan si Quentin sa kanyang telepono gamit ang isang aparato upang ikubli ang kanyang boses. Bina-blackmail niya si Quentin sa halagang $5,000, sinabi niya dito na mayroon siyang mga larawan ng kanyang pagkaabading na hindi magugustuhan ni Howard, at sinabi ni Frank na pumunta siya sa isang hotel. Samantala, iligal na ipinarada ni Frank ang sasakyan ni Livia malapit sa parehong hotel kung saan makikipagkita kay Quentin, na tinikita naman ng MMDA. Habang si Howard ay hinahanap si Quentin, at sinabi naman ni Mickey na siya ay nagpunta sa Winston Hotel. Nang maglaon ay nakita niya sina Livia at Quentin na nag-uusap at nagtatawanan at naging mas kainahinala, itinanggi ni Quentin na nasa hotel siya. Kinabukasan, habang kumakain si Frank sa kainan na pinagtatrabahuan ni Joanne, pumasok ang isang lalaki na may dalang case ng gitara, nagtinginan sila, pagkatapos ang lalaki ay nagsimulang kumanta na idinedicate niya kay Frank. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit naging kayakapin, naglalaho sa dili. Sinabi nito na isinulat niya ito para kay Frank at ang kanta ay patutugtugin sa kanyang libing. Umalis si Frank sa restaurant at hinabol siya ng lalaking may dalang gitara at pinaputukan siya nito. Si Frank ay iniligtas ng mga espesyal na panel ng bakal na inilagay niya sa kanyang sasakyan, ngunit nag-crash naman ang sasakyan niya nang subukan niyang lumayo. Pagkatapos ng matinding habulan ay nagawa niya ring mapatay ang lalaki. Isang gabi, sa kalagitnaan ng pagta-transfer ng mga salapi na isinakay sa isang speedboat, nakita ni Johnny ang isang bomba na may nakasulat na "Front Toward Enemy". Si Johnny ay mabilis na tumalon mula sa bangka sa tamang oras kung kaya nakaligtas ito sa pagsabog, habang si Frank ay nakatayo sa isang matatanaw na burol sa di kalayuan. Si Howard ay labis na nagalit at hindi mapigilan ang sarili sa paghahagis ng mga bagay sa paligid, at ang mga toro ay nagpunta sa kanyang opisina. Nagtalo sila at nais bawiin ng mga toro ang kanilang nawalang salapi. Sinabi naman ni Howard na nagkaroon sila ng magandang partnership ngunit ang negosyo ay walang insurance kaya tumanggi siyang sagutin ang kanilang mga pagkalugi. Bago umalis ang magkapatid ay binalaan niya sila na kung hindi nila gusto ito ay handa siyang harapin ng kahit sino dahil mas marami siyang armas kesa sa kanila. Sinabihan ni Howard si Quentin na tawagan ang assassin na si The Russian at gusto niyang ipaligpit si Frank dito. Sa ibang eksena, habang kumakain si Frank ay may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas nito ay nakita niya si Dave na humihingi ng tulong dahil bumalik daw ang dating kasintahan ni Joanne na nanggugulo noong isang gabi. Sa una ay pinagsarhan niya ito ng pinto, ngunit muling binuksan ito. Makalipas ang ilang segundo ay pumunta siya sa apartment, kung saan nakita niya si Joanne at Bumpo na naghahanda ng pagkain. Inanyayahan nila si Frank na saluhan sila sa pagkain, at pagkatapos sabihin kung ano ang ipinagpapasalamat nilang lahat, kumain sila. Pagkatapos, umalis sina Dave at Bumpo para sa dessert, at sinubukan ni Joanne na sabihin kay Frank na magpatuloy sa kanyang buhay at lumapit para sa isang halik. Sinabi niya sa kanya na hindi siya ang hinahanap niyang lalaki, at umalis. Samantala habang gumagawa naman ng dessert ang tatlo ay nagpatugtog sila at sumayaw. Sa kabilang banda ay binuksan ni Frank ang kanyang emperador, upang uminom ng mag-isa, nang biglang may kumatok na naman sa kanyang pinto. Inakala niya na isa ito sa kapitbahay niya ngunit nagulat siya ng isang napakalaking blondie na lalaki ang humarap sa kanya. Dahil sa malakas na tugtog ni na Bumpo ay hindi marinig ang ingay ng labanan ng dalawa, si Frank ay hindi magawang saktan si Damulag at labis siyang pinahirapan nito. Hanggang sa makarating sila kung saan nagluluto ang tatlo na labis na ikinagulat ng mga ito. Habang sinasakal si Frank ni Damulag, nagawa niyang abutin ang isang kaldero na may kumukulong tubig at itinapon niya ito sa mukha ng kaaway. Mabilis niyang itinulak ang lalaki pababa ng hagdanan upang ito ay matuluyan. Sa sobrang hirap ng labanan, saglit na tumayo si Frank ngunit nawalan pa rin siya ng malay dahil sa mga pinsala na kanyang natamo. Agad naman siyang tinulungan ng tatlo at tinahi ni Joanne ang kanyang mga sugat.
Samantala sa ibaba, 4 sa mga hitmen ni Howard ang nakatuklas ng bangkay ng assassin na pinadala nila at umakyat sila sa itaas. Nagtago sina Joan at Frank sa isang lihim na silid sa ilalim ng sahig, habang sina Dave at Bumpo ay humarap sa mga lalaki. Tinanong ni Quentin ang dalawa ngunit hindi sila nagsalita kaya pinahirapan niya si Dave, kung saan hinila niya ang lahat ng piercing niya gamit ang flies. Ngunit kahit pinahirapan nito ng husto ay tumanggi pa rin si Dave na sabihin kung nasaan si Frank. Sa wakas ay naniwala si Quentin sa kanya. At pagkatapos na iwan ang isa sa kanyang mga tauhan upang magulat sakaling bumalik si Frank, umalis na sila. Tinawag ni Johnny ang kanyang ama para iulat na patay na ang assassin na pinadala niya at nawawala si Frank. Samantala, habang nasa ibang lugar si Quentin, nagpaalam naman si Livia kay Howard na lalabas siya, dahil araw ng Huwebes at ito ang schedule niya para manood ng pelikula. Samantala, nagawang pabagsakin ni Frank ang tauhan na iniwan ni Quentin sa apartment sa pamamagitan ng pagtaga nito sa kanyang ulo. Nang gumaling si Frank ay sinimulan na muli nito ang kanyang misyon. Muling pinasok ni Frank ang sasakyan ni Livia at kinuha ang kanyang brilyante na hikaw sa kanyang handbag, at tinawagan niya si Quentin at nag-set up siya ulit ng isa pang meeting dito. Pagkatapos ay tinawagan ni Frank si Mickey upang isakatuparan na ang kanilang plano, kung kaya ipinakita ni Mickey kay Howard ang ticket na nakuha niya sa kotse ni Livia sa Winston Hotel. Naalala ni Howard na nandoon din si Quentin noong panahong yun, at naghinala ito ng gusto sa kanila kaya nagpunta ito sa tahanan ni Quentin. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Samantala, nang umalis si Quentin sa kanyang mansyon, pumasok si Frank. Maya-maya ay dumating din si Howard kung saan nakita niya ang diamanteng hikaw ni Livia sa kama ni Quentin. Pagbalik ni Quentin, binati siya ni Howard sa hagdan, na ikinagulat ng lalaki. Sinabi sa kanya ni Howard ang isang kwento tungkol sa pagtataksil at inilapag nito ang kutsilyo sa mesa. Itinulak niya si Quentin at pilit na pinapaamin. Ngunit walang idea si Quentin sa mga pinaparatang sa kanya ni Howard, at sinabi na naging tapat ito sa kanya. Ngunit hindi naniwala si Howard at tuluyan niyang sinaksak ng kutsilyo si Quentin na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa kabilang banda, pag-uwi ni Livia, nakita niya si Howard na inihahagis ang kanyang mga gamit sa sahig. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang tungkol sa kanya at kay Quentin, na pinagdaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay nakita ni Livia ang katawan ni Quentin sa may pintuan na kanyang ikinagulat. Ipinakita naman ni Howard ang ticket sa paradahan ng Winston Hotel na kanyang ebidensya. Ngunit sinabi ni Livia sa kanya na si Quentin ay bakla. Hindi siya pinaniwalaan ni Howard, sinampal lang siya at kinaladkad palabas ng sasakyan. Isinakay niya si Livia sa sasakyan at dinala sa isang tulay. Hinalikan niya ang kanyang asawa at sabay na inihagis sa riles ng tren, kung saan mabilis siyang nasagasaan. Pagkatapos ay pumunta si Howard sa kanyang club, kung saan nag-alok siya sa kanyang mga tauhan ng gantimpala para sa makakapatay kay Frank. Habang nag-iisa sa kanyang opisina, nagtanong si Johnny kung nasaan sina Quentin at Livia, ngunit ang kanyang ama ay nagsinungaling sa kanya. Sa isang kagubatan, inihanda ni Frank ang kanyang sarili para sa labanan, kung saan makikita ang iba't ibang armas na kanyang gagamitin sa digmaan laban kay Howard at kanyang mga tauhan. Pagdating sa club, agad niyang pinatay ang mga gwardya ni Howard, pagkatapos ay nag-set up ng mga bomba sa ilang kotse at pumasok sa club. Mula sa itaas na palapag, ang isa sa mga lalaki ay umorder ng champagne sa pamamagitan ng pagpindot sa isang mic button. Nag-set up naman si Frank ng bomba sa bucket na pinaglalagyan ng champagne na ipinadala niya sa waiter. Nang sumabog ang bomba, sumugod si Frank, binarilang sinumang natitira pang buhay. Natagpuan niya si Johnny na naipit at sugatan, at pinilit niyang ipinahawak dito ang isang bomba na may switch na hindi niya maaaring bitawan. Pagkatapos ay lumabas siya at hinanap si Howard. Sinabi sa kanya na pinatay na niya ang kanyang mga anak na lalaki, sabay na sumigaw si Johnny habang ang bomba ay sumabog. Ang dalawa ay nagharap na parang mga cowboy. Sa huli ay si Frank ang nanalo sa draw, nasugatan si Howard, at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng relasyon ni Quentin bilang isang bakla pati na rin ang isa pang hikaw ni Livia.
tinuya ni Frank si Howard dahil nagawa niyang patayin ang kanyang matalik na kaibigan at asawa. Pagkatapos ay itinali niya si Howard sa paa at isinabat sa likod ng isang kotse at pinaandar ang sasakyan sa parking lot, at pinasabog ang mga bombang itinanim niya kanina. Mula sa langit ang mga apoy ay bumuo ng isang hugis ng isang bungo habang si Howard ay dahan-daang nasusunog hanggang sa mamatay. Pagbalik sa bahay, magpamatay na sana si Frank at babarilin ang sarili nang pigilan siya ng alaala ng isang blonde na babae. Ito ay si Marie. Nagpasya siyang itakda ang kanyang sarili ng isang bagong landas at umalis. Sa pakikipagkita kay Joanne, sinabi niya sa kanya na tama siya, ang magagandang alaala ay makakapagligtas ng buhay. Bago siya umalis ay sinabi na may regalo siya para sa kanilang tatlo. Nang makalabas si Dave mula sa ospital, nakahanap sila ng limpak-limpak na pera para sa kanila. Samantala, sa isang mataas na tulay, isang voice-over ni Frank ang nagsasabing patay na si Frank Castle, dahil siya na ngayon ng Punisher. Nagustuhan mo ba kaibigan ang ating video? Kung oo ay pakitype naman sa comment section ang salitang astig, at syempre pa-subscribe na rin po. Salamat! Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.